Hello mga beshi, ito nga pala ang aming umagahan. Ipa-frito ko ang bacon. Ayan nga ho, may pansit canton po kami. Ni-level up ko lang po yan. Napakakulay ng buhay ng ating pansit canton. At ito na nga po ang finish na pagpiprito ng aking bacon. At ito nga po, pupuntahan ko dito sa lutuan ng aking pinakamamahal sa buhay. Nagluluto po siya ng sinangag. Ito nga po, after namin kumain, syempre araw po ng linggo ngayon, kaya po maaga po kaming gumayak. Ito nga po, nakagayak na nga po ako para po sa pagsamba. At nung hindi nga po ako nasihan sa unang outfit ko, nagpalit po ako ng pangalawang outfit. Dito, okay naman na, bahala na, kahit ano na, basta mahalaga, nakasamba, ano po. Hindi ko na nga po alam kung anong outfit pa mas maganda sa akin eh. So, ito na lang po yung pinahinalayas ko. Binchak naman po yung aking pinakamamahal sa buhay, tinalbugan ako. At nung naghihintay nga po kami ng oras ng pagpasok sa samba, ayan po, nakita namin po yung ibon, napakatulis po ng kanyang nguso. Nung pauwi na nga po kami dito, bago kami sumakay ng car, nakakuha pa po ng dahon yung sweetheart ko, yun daw po yung flag ng Canada. At nung nakauwi na nga po kami sa bahay, ito luto time na naman po para sa hapunan. Magsisigang na ribs po kami ng baboy. Para po makatikim naman po na sabaw, ito po yung ribs natin. Nilabas ko na rin po yung kangkong. Nagayat na rin po ako ng sibuyas at naglagay na rin po ako ng asin. So, bali pakukuluan po muna natin siya para lumambot po yung karne. Ayan po, nilagay ko na po yung ribs dyan pagkatapos ko pong hunugasan. At syempre po, automatic, kailangan po ng tubig para mapakuluan na po natin ang ating karne. So, pagkatapos po natin nalagyan po ng tubig, as usual po, ilalagay na po natin sa kalan para po maumpisahan na natin na mapainitan o mapakuluan po ang ating karne. So, dito nga po sa portion na to, habang po pinakukuluan po natin ng karne, nag-create po ako ng Chinese kangkong. Medyo patatagalin po natin ang pagkulo po ng ating karne para po malambot at masarap pong kainin ang ating karne. Palagi ko pong binibiling kangkong itong Chinese kangkong po kasi ito lang naman po yung kadalasan na available po sa halal. Madalang ko lang po kasing makita yung yung katulad sa Philippines na kangkong na kalimitan na ginagamit natin na na-harvest sa bukid. Minsan ko lang siyang nakikita pero mas gusto ko pa rin na bilhin yung ganitong Chinese kangkong para kasing maganda at malinis tingnan yung Chinese kangkong. Nasa maayos na wrap po kasi siya. Dati po kasi nakakita ako ng yung kangkong na kalimitan na ginagamit natin sa Philippines. Yung kangkong na harvest sa farm, sa bukid. Nakakita po ako, 2 tali na nga lang po, lanta pa. Saka madalang lang po sa halal yun. Kadalasan po talaga itong Chinese kangkong po ang laging meron sila. Linggo-linggo nga po parang laging bago po yung kangkong nila. Siguro po mabili ang kangkong sa halal. Dito ka lang din naman po natikman tong Chinese kangkong na to kahit na uso na rin po ito sa Philippines. Wala naman pong pinagkaiba sa ating napakagis na kangkong sa Chinese kangkong. Iisa lang din naman po ang lasa nila. At siya nga po pala, ito nga po pala yung pang-aasim ko, yung bayabas, nabil ko rin po sa halal. Ayan po, pinaghiwa-hiwa ko lang din po ng ganyan. Malalaki naman po siya, hiniwa ko po siya ng 4. At ayan nga po, nung kumukulo na, nung lumambot na po yung karne, nilagay ko na rin po yung kaninang hiniwa-hiwa kong kangkong. At nilagyan ko na rin po ng sili para may sipa. At nung nakapagluto po, yan, namahinga muna po ako. At pagkatapos ko nga pong mamahinga ng konti at nakakain na nga rin po kami dyan, inilabas ko na po yung pinamili namin kanina bago po kami umuwi ng bahay at magluto. Ayan po, wala po kasi akong conditioner. Bumili po ako ng conditioner at bumili rin po ako ng aming dishwashing liquid. At bumili rin po ako dyan ng ilabas mo na. Ang tagal-tagal mong ilabas. Ayan, shampoo, green apple. Kasi po naubusan na rin po kami. Naubos na rin po yung galing naming shampoo sa Pilipinas. At ito na nga po ang aking pinakamamahal sa buhay. Ayan, nagwawine na naman.
Nakaugalian po niya yan bago kami pumanik sa taas. Ayun no, maliwanag po sa labas. Pero gabi na po dito nun. Mga 8 na po yan ng gabi. Pero maliwanag pa rin po. Napakahaba po ng liwanag dito kaysa gabi. Minsan po alas 10 na ng gabi, maliwanag pa rin po. Basta pumatak lang po siya ng alas 11, dun lang po siya didilim. Kaya po baka akala nyo niloloko po kayo na hapunan namin. Pero gabi na po dito, maliwanag lang po talaga. At ito nga po, pinakikita ko po yung aking braso dahil po ako'y pinikilabutan. At ito nga po, pakiwatch po yung dalawang magpinsan na tiktokers.